yung dalawang testigong inilatag doon, hindi dapat yun tinawag. Useless din yun. Worthless din yun. Bakit kanyo? Hindi naman pinag-uusapan kung nasa tama yung pag-release ng pera. Kaya nga nakita mo, no cross-examination na nga yung depensa. Ibig sabihin, walang saysay yan. Ayan. Maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala, sa iba pang angulo, Attorney Sal, dun sa impeachment pa rin. Pinagtibay ng dating branch manager ng Land Bank of the Philippines ng Shaw Boulevard Branch na mahigit kalahating bilyong piso yung nailabas ng kanilang sangay para sa Office of the Vice President. Bagamat inamin niyang hindi pangkaraniwan ang mga laki ng mga withdrawal, iginit niyang hindi naman ito illegal. Si Sheena Tornos sa detalye ng balita. Mahigit isang oras inusisa sa witness stand si Violeta Constantino, ang dating branch manager ng Land Bank of the Philippines Shaw Boulevard Branch, kaugnay ng Article 1 o umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President. Isa si Violeta Constantino sa maunang testigong iniharap ng House Prosecution Panel sa ika-10 araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Si Constantino ang nagsilbing branch manager ng Land Bank of the Philippines Shaw Boulevard Branch mula May 2017 hanggang January 2024. Tumistigo siya kaugnay ng Article 1 na tungkol sa munay maling paggasta sa 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President o OVP. Kinumpirma niya ang mga checking in and cash ng OVP noong December 20, 2022, January 31, 2023, April 18, 2023, at July 13, 2023 na nakapangalan umano kay OVP Special Disbursing Officer Gina F. Acosta. Malawak umano ang kaalaman ni Constantino dahil siya mismo ang nag-oversee o nagproseso sa transaksyon sa pag-encash ng 4 na cheque ng OVP na tig 125 million pesos bawat isa. Idinatalya naman ni Constantino ang proseso kung paano kinuha ng mga OVP staff ang milyong-milyong pisong withdrawal sa LBP. So pag forward sa teller, ano na po ang susunod na mangyayari kung meron man po? Pag po na-approve na rin po ng approver, tatawagin na po niya si Ms. Gina Acosta para po mapareceive niya po yung cash. Okay. So sabi ninyo, tatawagin ni approver si Ms. Gina Acosta para tanggapin na yung cash. Tatawagin ni Taylor si Ms. Gina Acosta para Ipareceive na po yung ipa-receive na yung cash. Ano na po ang susunod mangyayari? Since malaki din nga po yung amount, ina-guide po si Gina Acosta papasok po sa backroom para po doon i-release yung cash. Dagdag pa ni Constantino, inilagay ng OVP staff ang mga pera sa 3 hanggang 4 na kasing laki ng gym bag. Sa kabila nito, hindi na nagsagawa ng cross-examination ang kampo ng depensa ng Vice Presidente. Sa halip, naghain na lamang ito ng manifestation para sa stipulation, kaugnay ng mga nabanggit na tseke. Sa pagtatanong naman ng ilang setter judges, inilarawan ni Constantino na unusual ang laki ng halagang in-encash ng Office of the Vice President kumpara sa karaniwang transaksyon ng isang ahensya ng gobyerno. Normal po ba na ganito kalaki ang wini-withdraw ng isang government agency? Unusual po ito. Kung unusual, Madam Witness, hindi mo kayo nagtanong man lang, para saan po ba kayo ito? Dumaan naman po ito sa proseso nila, kaya I don't think po na magtanong pa kami. Nilinaw naman ni Constantino na bagamat hindi pangkaraniwan ang laki ng halaga, hindi ito nangangahulugan na suspicious o kahina-hinala ang naging transaksyon ng mga tseke. Ano po yung regulasyon kapag nagsasabit po kayo ng suspicious transaction? Ano po yung batayan? Bakit ang isang transaction ay suspicious? Kung sa tingin po namin ay doubtful po yung transaction. For this particular po, hindi naman po kami nag-doubt kasi alam namin po na legit po yung transaction. Bagamat lampas ito sa threshold at sakop ng mga regulasyon ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC, pinili ni Constantino na wag nang magbigay ng iba pang mga detalye hinggil dito. Para sa kanya, lehitimo naman ang nasabing transaksyon. Kung ganito po na 4 na beses na nag-withdraw na 125 million, would you say usual na siya? Kung sunod-sunod naman po, magiging ano na po siya, talagang usual transaction na po yun. Just because it's unusual, it doesn't mean it's illegal or whatever. Tama po ba?
Wala naman pong illegal doon sa encashment po. Samantala, umalma naman si Senator Judge Ping Lacson sa kawalan ng competent witness na makapagpapaliwanag sa tamang paggamit at withdrawal ng intelligence at confidential funds ng Office of the Vice President. Kaduda-duda umano ang regularidad ng pag-withdraw ng pondo tuwing quarter. Kaya mahalaga umano ang pagkakaroon ng eksperto na makapaglilinaw sa usapin para makatulong sa tamang pagpapasya ng Senate Impeachment Court. In my previous life, sa intelligence, sa law enforcement, ang natatandaan ko, kasi limited yung purpose ng intelligence at saka confidential fund. Nagtataka lang ako, nakita ko yung regularity ng withdrawals ng cash, parang every quarter. Ang alam ko, pagka may pangangailangan dahil merong intelligence gathering operation, may confidential activities, saka palang mangangailangan ng pera. Sa huli, pinuri ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero si Constantino sa pagiging maingat nito sa pagsunod sa mga limitasyon ng batas. Ani Escudero, tama ang naging pag-iingat ng testigo upang maiwasan ang posibleng legal na pananagutan. The confidentiality with respect to bank officers are indeed provided for in the AMLC. That bank officers are those authorized to report both suspicious transactions and those exceeding 500,000 are not allowed to disclose whether or not they report. And thank you, Ms. Constantino, for being very cooperative and at the same time prudent with respect to your answers regarding the AMLC provision. Dahil kayo po yung madedemanda kung sakasakali, hindi naman po kami. Hiniling ng prosekusyon sa Senate Impeachment Court ang paglalabas ng subpoena para sa mga testigo sa susunod na linggo. Kabilang dito ang dati at kasalukuyang State Auditor ng Commission on Audit o COA at isang director mula sa House of Representatives Information and Resources Management. Magsasagawa naman ng caucus o pagpupulong ay majority senators para isapinalang oras ng impeachment trial mula Lunes hanggang Miyerkules. Mula dito sa Senado, para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito si Sheena Torno, SMNI News. Yan po, Attorney Sal. Ano pong masasabi ninyo doon sa dalawang witness na nagsalita kahapon sa nagpapatuloy nga na impeachment trial? At marami ding nakapansin, Attorney Sal, na pagdating po ng interjection ng mga senator judges, tila daw paulit-ulit yung mga itinatanong doon sa mga witnesses. Ano pong komento nyo dito? Unang-una, yung dalawang testigong inilatag doon. Hindi dapat yun tinawag. Useless din yun. Worthless din yun. Bakit kanyo? Hindi naman ang pinag-uusapan kung nasa tama yung pag-release ng pera. Kaya nga nakita mo, no cross-examination na nga yung depensa. Ibig sabihin, walang saysay yan. Hindi yan ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan, yung bang pera, confidential funds, ginastos mo ng tama, ng naaayon sa batas. Hindi yung pagkuha kasi yung pera, merong pera. May budget talaga dyan. Talagang i-withdraw yan para gamitin. Hindi naman pinag-uusapan yung withdrawal Walang nagke-question doon So anong saysay nito? Kaya alam nyo kahapon, yamot na yamot akong makinig. Itong mga senador, mawalang galang na sa inyo. Hindi ko maintindihan. Binigyan na nga kayo ng signal ng no cross-exam. Ibig sabihin, wala yon. Hindi sila interesado na ron kasi hindi naman ngayon ang issue. Kaya alam mo ginawa ko kahapon matapos yung impeachment? Yes, Attorney. Actually, yung second break, hindi na ako bumalik Andun na ako, kumain na lang kami. Dahil wala nga katuturan yung mga tanong ng mga senador. Kaya ang ginawa ko, nang matapos ang impeachment, inakyat ko yung mga senador sa fifth floor. Bawat isa na hindi nagtanong, sabi ko, congratulations for not asking question earlier. Kasi wala, exactly, sabi ko, mawalang galang na doon sa mga kasama nyo. Hindi ko maintindihan, ba't tanong sila ng tanong? Wala nang ang cross. Hindi naman pinag-uusapan kung tama ba, sinabi na nga ng testigo yung walang irregularidad sa pagkuha. Kung ano-anong tinatanong nila, para maksikan siguro ka ba na ito. May pay nga Pay, doon mo ibibigay. Yung pangalan, may ID, merong prior notice na mag-withdraw kami dyan, magpa-encash kami dyan. Hindi ko maintindihan.
Parang ang dating tuloy parang gusto nila siguro makita sa telebisyon na kayo yung nagpa-participate. Kaya pinagkapurihan ko yan, sila Robin Padilla, hindi nagtanong, si Mark Villar, si Camille Villar, si Bongo, hindi rin nagtanong, si Lito Lapid, hindi rin nagtanong, sino pa, hindi ko na maalala. Basta marami nagtatanong sa kanila, basta yung maalala kong hindi nagtanong, pinuntahan ko at kinongratulate ko. Ayan. Itong mga prosecution kasi, nakikita po ninyo, talagang wala silang kausa, walang cause, walang legal basis. Kaya ang mga pinipresenta nila, hindi naman nagpupruba na lumabag sa batas si Inday Sara. Talagang sinisiraan lang na sinisiraan. Ganyan, hanggang matapos ito, ganyan ang mangyayari sa mga yan. Paulit-ulit lang itong presiding officer, sinasadyang pamali-mali o talagang hindi marunong o kinakampihan ang mga taga-usig. Talagang wala. Useless.